Meron tanong dito si Kong Erin, kasabay ba ng pagtanda ng tao ay ang paglipas na rin ng kanyang karapatan? Yan po ang ating aalamin sa ikonsulta mo, pero bago po muna yan ay panoorin po muna natin ito. Higit 6 na milyong mga Pilipino ang kabilang sa grupo ng mga senior citizen o yung may mga edad na 60 years old pataas. Sila ay mabibilang sa mga pangunahing dapat pagtuunan ng ating atensyon at pagkalinga. Ngunit kadalasan, sila pa ang nalilimutan nating alagaan. Ngayong umaga, ating alamin, sa kanilang pagtanda ba, ang karapatan ba nila ay lumipas na? Makakasama natin ang Executive Director ng grupong Coalition of Services for the Elderly, si Mr. Francisco Scupang. Dito lamang sa ikonsulta mo. Yan, nakakasama po nga natin ngayon sa studio si Mr. Francisco Scupang. Siya po ay Executive Director ng Coalition of Services of the Elderly or COS Incorporated. Ang ating pong topic ay ang mga karapatan ng senior citizen. Sir, good morning and welcome here sa Good Morning, Kuya. Good morning po. Good morning. Yung sinasabi nga po nila, diba, na every senior citizen deserves some slack kasi nga they've worked so hard, diba, na in return naman daw po ang society naman natin ang magbigay ng serbisyo sa kanila. Pero ano-ano po ba ang mga na-encounter nating problema ngayon po sa ating, dito po sa Pilipinas na hindi po nabibigyan ng pansin ng mga senior citizen? Una sa lahat, isang matanda ay isang tao yan. Tao yan. Ang ibig sabihin, kung tao siya, mula pagkabata, pagtanda yon hanggang... So, ibig sabihin, if you are a person, then you deserve a life as a person. Ang problema sa lipunan, habang tumatanda, nababawasan ang karapatan ng mga tao. You don't even have to wait until you reach the age of 60. Pero pagdating sa edad mo 30, kung may job opening, may limit na yung edad. O job opening, we accept only the age up to 30 years old. So lampas ka ng 30, lumiliit ang inyong tsansa. Now, yeah, that's one. You know, lately, ang aming international partner, HelpAge International, nagkaroon ng panliksik tungkol sa age-friendly nations. And out of 96 countries, ang Pilipinas ay rank 44. So, may 4 na domains na tinitingnan nila. Ang una, usapin ng income security ng mga nakatatanda. Pangalawa ay tungkol sa access to health services, healthcare. Pangatlo ay tungkol sa environment. Pang-apat ay tungkol sa capacity ng mga nakatatanda, mismo kanilang kakayahan. Sa usapin ng environment, rank 18 tayo. Maganda yung ating mga batas. Maganda yung ating kultura. Maganda yung ilan ng mga kabiasnan na hanggang ngayon nanatili na dyan pa rin. Ang ibig sabihin, halimbawa, nanatili pa rin yung mga nakatatanda sa loob ng pamilya. Yan. Sa usapin ng kakayahan, abilidad ng isang matanda, rank 15 tayo. Ang ibig sabihin, ang taas ang antas ng kakayahan ng mga nakatatanda. Pero when it comes to income security, rank 73 tayo. So, ang baba pa din. Dahil hindi tumutugma yung mga... Out of 6 million, 1.2 lang ang may pension. Galing sa SSS plus yung GSIS. Combine the two. So, nagkaroon na doon po si Congressman yata sa Congress noong 2007, we filed that we supported the bill yung social pension kaya noong 2010 napasa yun. Na meron tayong social pension for the age 60 and above for indigent. Kaso lang ilan din nakikinabang dito, around mga 200,000 lang ang nabigyan. So hopefully kung nadagdagan ng pondo, marami-rami din. Pero sa usapin ng access to healthcare, rank 76 tayo. Mababa. Alimbawa, papunta mo lang sa health center sa barangay, halos lahat ng serbisyo ay para lang sa mga kabataan, para sa mga ilan mga, alimbawa, pati aso may bakuna. Pero pagdating sa usapin ng medicine or geriatrics for the older person, ay wala. Alam mo, sa Pilipinas, we have around 130
geriatrician. Ibig sabihin, doctor ng specialized for These older are person. private physicians. Yeah. And out of 133, 99% na dito sila lahat. Sa Manila. Sa Manila. Wala sila sa Wala Wala sila sa Wala sa probinsya. Nakakalungkot. Pero, yan nga, ang sinasabi ko, habang tumatanda ng isang tao, nababawasan, hindi binibigyan ng halaga, no? Yung serbisyo, o even we as people, we need to get old. Kasi kung hindi ka tumatanda, patay ka. And it's a we should be thankful that you are aging. The moment you don't age, in a second, you die. Wala ka na. Pero bakit natatakot mga tao tumatanda? Dahil ang pangit kasi ang tingin ng lipon ay walang silbi yan. Sir, yung organization niyo po ba, anong mga activity or mga ginagawa ninyo para magkaroon ng awareness yung mga tao about senior citizens' rights? By the way, we just celebrate our 25th anniversary last Tagal na rin. last Sunday. At ang aming philosophy ang sa pag-organisa ng mga nakatanda, ang una sa lahat ay we use it's a right-based approach. Ang ibig sabihin, it's awa dahil ito ay mga tao, may puwang, may presensya yan sa ating kasi ang konsepto ng kahulugan mo, it is based on not only what you do, but what you are. It's your presence and what you do. So that is the two that so mga nakatatanda, kung titanong mo kung anong trabaho mo, hindi sinasabi na anong trabaho nila, pero they will tell you what their presence at home. So ang aming ginagawa, nakikita namin habang tumatanda na isang tao na wala yung connection sa mahal niya sa buhay. Halimbawa, lumalaki ang anak, nag-asawa, nagbubuo ng bagong bahay, ay namang na pumupunta sa ibang lugar. Habang tumatanda, dami ng mga classmate nila ay naghihiwalay at biglang namatay. So basically, some sort of connection, social connection ay nababawasan. So ang ginagawa namin ay we try to connect older person by organizing older person themselves. So yun ang ginagawa namin just to increase their social connection. Para may barkada Yes. sila. Same age. Yes, Na para bang when they look at each other, hindi nila nararamdaman na matanda sila dahil lahat ng kasama nila, You're right. ganun lang age. You're right. Pero, sir, dito naman sa ating bansa, no, just a question, how updated are we sa facilities, public facilities, para po sa mga ating senior citizens, like yung mga rampa, yung mga access, ganun. Kasi syempre, gusto rin natin na ipasyal ang ating mga mahal sa buhay na medyo may edad na po. Yun ang isa din ng reklamo ng ating mga kasamahan from the sector na person with disability, no? Ang usapin nito, accessibility. Siyempre, sa physical structure, may makikita mo, di ba dapat may special lane, Apo. dapat kung pupunta sa MRT, dapat gumagana yung elevator. Medyo naumpisa na. Pero habang tumatagal, hindi yung minimaintain na maayos ng mga facilities. Pero you go to the private establishment, dumadami yung mga private establishment na nagbibigay ng express lane, gumagawa ng rampa. So whenever we go, halimbawa kung pumunta kami sa mga establishment, kung wala silang rampa, halimbawa hotel, so we will tell the manager, we say, please consider those with the disability. So halimbawa sa mga kalsada, gabi, walang masyadong ilaw sa mga lugar na halimbawa sa usapin sa evacuation center, di ba, dapat makikita natin yung accessibility para sa mga person with disability and older person. So medyo kulang pa rin tayo. Makikita niyo Sir. talaga ho yung yung medyo hindi pagpapahalaga dun sa mga talagang umiidad, Tignan nyo, ang mga restaurants lang, kung maglagay ng menu, ang liliit. Di ba Hindi na yung, makita. yung mga forms na ginagawa nila sa eroplano, yung mga embarkation card, kung yung mga gumagawa niyan may concern sa matatanda, hindi Lalakihan. ang liliit eh. Parang Pati tayo nga. may pinaguhugutan ako talaga dahil sabi ko, pagkalimbawa, menu nga, Ba't ikaw rin? di ba, pag menu mo, pag tingin mo na ganyan, wala ba kayong mas malaki dito? Sagutin ba naman ako, gusto niyo ba, sir, billboard? Sabi,
Hindi mo hindi, magnifying glass. Di ba, halimbawa, yun nga mga forms. Di ba mga forms na pinipila pa natin, ano? Immigration or whatever. Iba't iba nga, immigration. Embarkation. Sana ma-consider din, sabihin, magdala ka ng salamin. No, but just the same, yung, siguro tsaka yung maagang pagtanggap. Alam mo, itong problema natin ng mga Pilipino eh. Denial. Hindi natin tinatanggap na matanda na tayo eh. Maraming ganun na pag marirealize mo lang pagka magsisenior ka na. Siguro dapat at least pag nag-40 na, kasama ng lumalaban dun sa mga karapatan ng mga matatanda. Di ba? Kaya nga po, alam nyo ngayon, ang theme po namin ngayon, Caring for the Elderly. Ang theme namin tong anniversary ng UNTV, Wow. Caring for the Elderly. Kasi nga nakikita ho natin yan, tama yung sinasabi nyo eh. Yun mismong, sana papataanan mo lahat. Ano yung mga, sa mga pinupuntahan, hindi lang naman yung yung mga persons with disabilities ang nangangailangan ng, let's say, halimbawa, meron kang overpass. 'Di ba? Yung mga ginagamit na footbridge na nasa taas. Paano mo naman maaakyat yun? Kita mo nangyari kay Lola Cela, nahihirapan ho kasi siya lagi na umakyat sa footbridge. Dahil, syempre, may edad na. Nagpilit yung matanda, tumawid sa EDSA. Nasa gasaan. So, what I'm saying is, pag inisip mo pa lang kasi aakyatin mo, Pagod ka na eh. di ba parang may edad ka na. Tayo nga, mas medyo bata pa ng konti, mga 2 taon pa bago mag-senior, pero nararamdaman mo na sa tuhod mo, di ba? 2 na lang. Oh. But what I'm saying, sana yung facilities talaga, ma-improve din. Pati na ang isip din sana ng mga gumagawa ng batas, di ba? Tatanda din kayo. Pag di kayo tumanda, patay. Sabi nga ni Sir, patay kayo kaagad pagka hindi kayo tumanda. Kaya marami po talaga, ako nakikita ko din maraming mga kakulangan at saka yung tama yun. Nakita mo, classified ads. Pagka sa classified ads, naghahanap ka ng trabaho, ang age 25 to 35, yun ang pinakamatanda ko minsan, 35. What I find nice in Singapore, pag pumunta ka sa mga hawker centers nila, yung mga nagsuserve doon, yung mga nagtiklin, natatanda. Oo, pero yun na lang ba pwedeng trabahuhin na matatanda? Hindi, pero kumbaga, at least sila, they accept those elderly people to work there. Even in the United States, they do that. Kahit nga, dun lang sa lugar namin sa Thousand Oaks Stewardess talagang ngayon sa American Airlines. Ang PAL nga, puro talaga marami na sa PAL pagka mga international flight, mga may edad. Pero ang sinasabi lang siguro ni Sir Den, yung kagaya nun, hindi na ako magkukwalify sa mga nasa classified ads eh. Wala na doon wala namang kasi naghahanap doon looking for CEO o COO, wala namang mga ganun eh. O yung mga edad na 50, makikita mo talaga 25 to 35 years old. Kaya kumukonti talaga yung opportunity. Ngayon, pati naman sa mga bahay, yung mga anak na walang utang na loob, kung minsan, di ba? Dapat maisip din natin, tayo nga unang dapat kumalinga doon sa mga magulang natin eh. Tayo nga hindi natin sila dapat i-discriminate. Paramdam mo yung pagmamahal mo habang tumatanda. Kasi nararamdaman na natin ngayon yan eh. Talagang, di ba? Marami na. Kaya siguro kung ikaw magiging presidente ng Pilipinas, sa tulong mo, di ba? Ipagawa mo yung lahat ng mga na yan, yung mga tulay na yan na hindi yung mga daanan. Wala ka man lang madaanan ng wheelchair na maayos. Pati yung mga rampa, kuya, dapat talagang malaki rin. Hindi basta may rampa lang. Kailangan to fit the wheelchair na komportable. Tsaka yung opportunities, sir. Paano nyo naiisip na yung opportunities maipantay din naman? Kasi of course, we have to accept also the fact na yung dati nakakapag-basketball tayo, ngayon hindi na masyadong kaya nung katawan natin, yung ibang ginagawa natin nung bata tayo. Pero how do we level the playing field? Considering na mas marami ng wisdom yung mga may edad na. Yan po, Titin. Actually, isa sa mga ginagawa namin ngayon ay we join several networks and even with the government agencies. We push for the Convention for the Rights of the Older Person, which that means some certain minimum standard na dapat ay meron sa bawat bansa. No? Balik tayo sa Pilipinas, we go back to the basic institution sa pamilya. No? Sa kasalukuyan, palaging sinasabi natin maganda yung ating relasyon sa loob ng pamilya.
Pero kung nakikita natin, dati, kung sinasabi, mahal mo ba yung nanay at tatay mo? Mahal namin sila. Pero pagdating kung may sakit sila, wala naman ng gamot para sa kanila. Mga ganun, no? At gumawa kami ng kunting research tungkol sa elderly abuse. Alam nyo, madalas nangyayari, ang abuse ay majority ay nangyayari sa loob ng family. And then the highest form of abuse is verbal abuse. Verbal abuse, napakataas. Ang ibig sabihin, yung mga sabi ng mga nakatatanda, palayasin mo na lang ako, huwag mo akong isaktan sa pamagitan masasakit ng salita. Ayaw nila yon. That it causes a lot of depression. No, ang pangalawa yung abuse, form of abuse sa loob ng pamilya ay yung mismo negligence, neglect. Ang ibig sabihin at abandon. Ang sinasabi nila, for example, gutom na sila, no? Pero hindi sila binibigyan ng pagkain. O may pagkain lang, hindi naman napaka-nutritious. Habang tumatanda na isang tao, nababawasan ng kanyang senses, yung kakayahan ng senses. Halimbawa, sight, hearing, pati yung taste. Kaya kung nagluluto ng isang matanda, medyo nahirapan sila yung paano yung lasa, yung matamis o alat, and so on. So, kaya sabi nung, ay kung lola magluluto, napakaalat. Siyempre, nababawasan kanyang ng taste niya. So, you say, maraming mga nakatatanda na medyo nakaroon na malnutrition among the older person. And it's very high in the Philippines. So, yun ang isa sa mga nakita namin yung problema ng mga nakatatanda sa loob ng pamilya. At lalo-lalo yung sa mga mahirap na mga pamilya, most of the children would go abroad and take care of the children take care of grandchildren in other countries. Pero who is taking care of the grandchildren dito sa Pilipinas? Mga nanay at tatay nila. The same grandparents who still playing a parenting role. At dito magkaroon ng conflict ng tinatawag ng intergenerational conflict. Because it's no longer the parent themselves taking care of their own children, but it's the grandparents who have a different values na yung gap na napakalaki. Tapos yung, halimbawa ngayon ay yung selfie generation compared to generation ng ilang taon nakaraan. So ito yung mga ginagawang tagapag-alaga ng apo yung mga lolo tsaka lola. Tawag nila sa kanila apostolic. Apostolate. Oo. Tsaka hindi dapat din ma-realize din naman natin na pagka umiidad kasi nagiging sensitive na rin. Siyempre may mga sensitivities. Kita mo si Diego, napaka-sensitive na nito ngayon. Alam mo yung medyo numinipis, di ba? Kaya dapat kailangan din, inaano din natin, inaalalayan natin sa hindi masyadong. Di ba, no, Diego? Maraming siguro dapat na mapag-isipan ngayon yung ating mga kababayan. O, teka, hindi nakakayanin yan kasi, alas 8 na eh. O, di ba? Kaya, sige, ituloy lang natin to. Sandali lamang po at babalik kami, huwag kayong aalis.